Morning. So tuloy po tayo sa ating pag-aaral ng Book of Romans, the righteousness of God revealed. And for the past weeks, nandito po tayo sa chapter 3. We've been going through it. At ngayon nasa verses 21 to 26 tayo. This time naman po, binasa kasi ng ating kapatid kanina sa Tagalog. Hayaan nyo naman pong basahin ko po muli ang ating passage sa English naman para sa ating karagdagang kaalaman. So Romans chapter 3 verses 21 to 26. And this is what it says. But now apart from the law, the righteousness of God has been manifested, being witnessed by the law and the prophets. Even the righteousness of God through faith in Jesus Christ for all those who believe. For there is no distinction. For all have sinned and fall short of the glory of God, being justified as a gift by His grace through the redemption which is in Christ Jesus, whom God displayed publicly as a propitiation in His blood through faith. This was to demonstrate His righteousness, because in the forbearance of God He passed over the sins previously committed. For the demonstration, I say, of His righteousness at the present time, so that He would be just and the justifier of the one who has faith in Jesus. This is the word of the Lord. Praise be to God. Pagkatapos po ma-elect into presidency ni Dwight Eisenhower, some of us hindi na siya naabutan, pero yung mga pinanganak noong 1940s o buhay na noong 1940s and 1950s, malamang natatandaan po natin siya. At ganito po ang sinabi ni Dwight Eisenhower in 1954 tungkol sa spiritual foundation ng United States government. Pakinggan natin siya. Our government makes no sense unless it is founded on a deeply felt religious faith, and I don't care what it is. Si Dwight Eisenhower po ay ang 34th US President, at para sa kanya daw, there's always a place for religion in society and in the US government. Yun nga lang, wala siyang pakialam kung anong klaseng pananalig yun. Kung yun ba ay tama o mali, wala siyang pakialam. Basta may pananalig daw. Similarly, may sinabi po si President Duterte in 2016 tungkol rin sa paniniwala. Alam natin, maraming nasabi ang ating mga presidente tungkol sa mga paniniwala. And I would like us to take note also sa sinabi ni President Duterte in 2016. Sabi niya, the best thing is just to prepare and pray to God when you are alone and in a quiet room. I have this deep and abiding faith in God. But this does not mean that you have to have a religion or follow somebody. So meron siyang faith, pero ayaw niya ng religion, and that's it. Sa panahon po natin, marami sa atin ganito ang tingin pagdating sa pananampalataya. Ang bawat isa ay entitled na magsalita tungkol sa kanilang paniniwala. At wala tayong pakialam kung tama o mali ang pinaniniwalaan natin. Kaya paniniwala natin o paniniwala ng iba o sinasabi natin at sinasabi rin ng iba, wala tayong pakialam kung tama o mali. Basta may sinasabi lang tayo. Parang sa mga musicians, it's like a clanging cymbal. Ingay lang. For the sake na may masabi, na may opinion sa isang bagay. We don't want to be branded as dogmatic or pushy about what makes right or wrong beliefs. Ayaw nating mabansagan tayong judger. Culture demands na maging open-minded tayo. Yun yung term nila. Kailangan maging open-minded tayo, na maging tolerant sa iba't ibang paniniwala. And in the case of Christianity, ganito ang dictate ng culture sa atin. Culture dictates na iba't iba at maraming klaseng Christian faith. Daw. Iba't iba ang daan patungong Diyos. Famous dyan si
Si Oprah, sabi niya, maraming daan. Hindi naman si Kristo lang ang daan. Maraming daan patungong Diyos. At kahit kulto o mali ang paniniwala, Christian pa rin yan. Hindi nyo ba napapansin sa media, kahit kulto, tinatawag nilang Kristiyano? Basta nabanggit yung pangalan ni Kristo, kahit yung Kristo na yun, iba sa pinapahayag sa Scripture. Kahit siguro Kristo sa bungan, sasabihin nila Christian pa rin. Marami sa atin, go with the flow na lang. Pero saan patungo yung flow na yun? Kailangan malaman anong direksyon ng flow na yun. Buhay ba o kamatayan? Tama o mali ang pinaniniwalaan. In the Bible, iisa lang po ang pananampalataya. At nakaangkla ito sa katotohanan ng salita ng Diyos. Truth demands exclusivity. Kailangan maging exclusive ang truth. Otherwise, hindi na ito totoo. Hindi mo pwedeng sabihin, lahat ng sinasabi ng tao ay totoo. Hindi totoo yun. Kasi wala nang mali eh. Kung walang tama at mali, paano mo malalaman na totoo? Hindi ganun ang definition ng truth. Ang definition ng truth ay kailangan iisa lang ang nagsasabi ng totoo. At dapat yung nagsasabi ng totoo ay tama palagi. And because God is God, He is perfect. And He will not tell a lie. And therefore, the things that come out of His mouth, His word is always true. And because He is truth, therefore, ang claim ng exclusivity on truth is always true. Yun ang katangian ng katotohanan. At tayo naman, dahil tayo ay nagmamahal sa Diyos at sumusunod sa Kanya, tinatawag tayo at natawag tayo na ipahayag ang Kanyang salita, alamin ang pananampalataya, magkaroon ng pagnanais sa pag-aralan nito, katulad sa 2 Corinthians 4:13, at ang dahilan kung bakit tayo sumasampalataya sa 1 Peter 3:15. Sa dami po ng world religions, may isang katangian na humihiwalay sa pananampalatayang Kristiyano. Hindi pwedeng sabihin lahat Kristiyano. Hindi pwedeng sabihin na lahat ay totoo. Hindi rin pwedeng sabihin na pag-aralan namin ng mga youth and young pro, hindi pwedeng sabihin lahat ay maliligtas. Hindi ganon ang plano ng Diyos. Kailangan saliksikin natin, suriin natin ang Kanyang salita at alamin kung ano ang Kanyang panukala and why this matters to us. Because a day will come when all of man will be accountable sa harapan ng Diyos. Lahat tayo magiging accountable sa lahat ng sinabi natin at ginawa natin. Sa dami ng world religions, sinabi ko na, iisa lang ang humihiwalay sa pananampalatayang Kristiyano. Ang human religion, it focuses on man's behavior. Napag-usapan namin ni AJ a few years back kung anong pinagkaiba ng religion sa spirituality, kung anong pinagkaiba ng religion sa faith. Pag sinabing religion, it focuses on human behavior. Kung ano ang ginagawa natin, yung capacity natin, yung effort natin para makalapit tayo sa Diyos. The true Christian faith reveals to us that man's salvation is dependent on the work and power of God. That our behavior, that our effort cannot earn us God's favor. It cannot and will never earn salvation on our part. Yung behavior natin, dahil may bahid yan ng kasalanan. Kailangan tayong mapatawad at maibilang na matuwid sa harapan ng Diyos dahil sa biyaya lamang ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya lamang kay Kristo lamang. And that is what sets biblical Christianity apart from the others. That sinful man is justified by God's grace alone, through faith alone, in Christ alone. Kung ang attitude natin sa Christianity ay, I don't care what it is. Wala akong pakialam kung anong pananampalataya yan.
Pero sasabihin natin sa iba, Kristiyano rin ako. Ay, ba't ka nakikikristyano? Wala ka namang pakialam sa pagiging Kristiyano eh. Wala ka namang pakialam kung tama o mali. Bakit pumapayag ng gano'n? Kasi gusto natin all-inclusive tayo. We are the world eh. We are the children. We are the ones that will make a better day. At lahat magsisisi pagdating ni Jesucristo na mali pala yung lyrics ni Michael Jackson. Hindi pwedeng I don't care what it is. Tapos tatanggapin natin ang lahat at ba't ibang klase ng aberration at pseudo-Christian teachings. Tapos wala tayo pinagkaiba naman sa mangmang na broadcast ng kanilang solusyon sa problema ng sangkatauhan. Pero pag tanungin mo sa kanila, ano ba talaga ang problema ng tao sa harapan ng Diyos? Hindi nila matukoy. Hindi nila alam. Ang ginawa natin, pinaniwala natin ang ating mga sarili sa ating mga kasinungalingan. Mangmang. Mga kapatid at kaibigan, pinatatalastas ng karunungan. Alam natin to. Yung iba sa atin sa work, when we do work, problem solvers tayo. At sinasabi sa atin ng karunungan, kailangan matukoy natin ang problema bago natin ibigay ang solusyon. Alam natin yun. You will agree that we should have analyzed and understood the problem first if we are to come up with a solution. Sa ating pinag-aaralan, ganun din. The only way na mauunawaan natin ang solusyon ng Diyos sa Ebanghelyo ay kapag naintindihan natin ang problema na nire-resolba nito. At kung ano ang analysis ng Diyos. Natural, siya ang magsasabi sa atin kung ano ang evaluation niya. At kung ano rin ang solusyon niya. After weeks and months of studying Romans 1 through 3. Tapos na tayo sa Romans chapter 1, chapter 2 in past years. Chapter 3, we are going through chapter 3 hanggang sa matapos natin ito next week. And we have been studying about man's sin at saka unrighteousness sa harapan ng Diyos. We now come to the astounding solution na binibigay ng Diyos sa problema ng tao. Itong problema that has plagued us ever since nahulog ang ating unang magulang sa harapan ng Diyos. And so brothers, sisters, and friends, sa pag-aaral po natin ngayon, panalangin ko po na maunawaan po natin ang lalim ng ating problema sa kasalanan at ang solusyon ng Diyos sa problema ito. Nawa makilala po natin ng Diyos bilang matuwid na hari at dakilang hukom na humahatol at nagpapawalang sala. At makita natin ang ating pag-asa sa Kanya para makatugon tayo sa maayos na pagsamba sa harapan ng Diyos habang nabubuhay po tayo sa ilalim ng kapangyarihan ng Diyos at para sa kalwalhatian ng ating dakilang Diyos. In our passage today, we will ask, how does righteousness of God come to sinners? How does the righteousness of God come to sinners? Bilang background, maintindihan natin ang mga readers ni Apostol Pablo sa Church at Rome ay composed of Jewish and Gentile Christians. Pag sinabing Gentiles, ito yung mga hindi Hudyo, katulad mga Griego, tsaka mga Roman citizens na nakakilala sa Panginoon ng walang apostolic instruction. And nag-aaway itong congregation na ito dahil sinasabi ng mga Hudyo sa mga Hentil, kailangan sumunod kayo sa mga practices ng mga Hudyo para tanggapin kayo ng Panginoon sa kanyang kaharian. So, nagkakagulo sila, hindi nila maintindihan ano pa ang tama, although nakakilala na sila sa Panginoon. So, kailangan ma-pinpoint ngayon sa kanila kung ano ba ang tamang paniniwala pagdating sa Ebanghelyo. Gawa ba ng tao o katuwiran ng Diyos? And so simula chapter 1 verse 18 hanggang chapter 3 verse 20, tinuro ni Pablo na ang katayuan po ng tao, both Jew and Gentile, ay malala. Malala po ang katayuan natin sa harapan ng Diyos sapagkat walang sino man ang matuwid sa harapan ng Diyos. Therefore, wala tayong pag-asa sa sarili nating gawa.
Wala tayong pag-asa sa sarili nating gawa. There is no good news in human works. Dahil lahat tayo ay nagkasala at hindi natin pwedeng ihandog yun sa Panginoon. Na parang, Panginoon, ito iaalay ko sa inyo ang aking gawa. Parang with the hope na masiyahan kayo sa akin. Kung yun ang gagamitin daw, sabi ni Apostol Pablo, hindi pwede dahil ang ating mga gawa, unang-una, ay may bahid ng kasalanan. Pangalawa, na pag-aralan natin last week, na ang role ng kautusan, kung susunod tayo sa kautusan, ang role ng kautusan ay hindi para magligtas. Ang role ng kautusan ay para sabihin sa atin kung saan natin sinira ang kautusan. Hindi lamang sa isa, kundi ang buong kautusan. Sirain mo ang isa, sinira mo na ang lahat. Kaya nga walang maliligtas. And therefore, wala tayong katuwiran sa ating mga sarili. Kaya kailangan natin ng katuwiran ng Diyos na siya nagpapawalang sala. Which leads us to verse 21. Sabi dyan ni Pablo, but now apart from the law, the righteousness of God has been manifested, being witnessed by the law and the prophets. So here Paul introduces a change in sinful man's predicament because God has revealed His righteousness. Sabi, if there are any few words dito sa ating pinag-aaralan ngayon, if there are any few words na gusto kong, that I would want you to love when reading the gospel, ito yung mga salitang but now. It indicates change. May pagkakaiba. May nagbago. Dahil dumating nga ang pagbabago. In verse 20, sinabi ni Apostol Pablo na, by the works of the law, no flesh will be justified in his sight. For through the law comes the knowledge of sin. Sa mga tuwid, wala tayong maaasahan sa ating mga mabubuting gawa. Walang tulong yan. Feeling lang natin yon. Dahil gusto natin kumain sa kultura. Pero wala yan. Walang approval na makukuha sa Diyos sa pamamagitan ng ating mga gawa. Therefore, ang pagbabago na binabanggit dito ni Pablo ay hindi nagmula sa tao. Hindi nagmula sa ating mga gawa, kundi sa Diyos. Siya ang nag-provide ng solution. And it is divine. And it is beautiful. And it is holy. In the gospel, we see for the first and last time in history, God intervenes so that sinful man can have a right standing before Him. Sinasabi ni Pablo na ang katuwirang ito ay hindi makikita sa kautusan at hindi rin sa pamamagitan ng ating mga gawa. Sabi dyan, apart from the law. Hiwalay ito. Hindi mo makikita ito sa kautusan. Hindi mo makikita ang kaligtasan din sa kautusan. Kaya huwag natin pinipilit na sumunod. Kasi hindi rin makakasunod eh. Sisirain mo rin eh. Para sa ating kaligtasan ha. Hindi ko sinasabi para sa ating guidance. Makikita natin yung pagkakaiba nito mamaya. Para sa ating kaligtasan, ito yung ating pinag-uusapan. Hindi tayo pwedeng umasa sa kautusan. Sapagkat ang katuwirang ito ay hiwalay sa kautusan at mula sa Diyos. Hindi rin po ito human discovery. As if bigla na lang na-discover ni Apostol Pablo itong innovation na ito. Or as if it is a new technique or new human effort. Yung mga mahilig dito manood ng anime, at saka yung may mga martial arts, yung bagong technique, o susunod ako, may bagong teacher, may bago siyang technique, susunod ako. I would like him to be my sensei, at ako naman yung kanyang student. Hindi ito ganun. Na parang bigla na lang or hindi ito bagong scientific discovery, na parang isang scientist na bigla na lang niya, Eureka, I have found it. Hindi siya ganun. Ang sabi ng scriptures, there is none righteous, not even one. There is none who understands. Hindi natin maunawaan ang kalagayan natin. So paano tayo makakapagbigay ng solusyon kung if there is none who understands?
There is evil none who seeks after God. Ito katwiran ay kapahayagan ng Diyos. Siya ang may plano nito mula pa sa walang hanggan. And there is no reason for us to think na ito ay para nagkasala si Adan. Ito ang solusyon ko para sa iyo. Na para bang reactive ang Diyos. Hindi po reactive din ang Diyos. Sinasabi nga natin, di ba, hindi siya nagugulat sa ating mga kasalanan. Hindi siya nagre-react sa kasalanan. Hindi ito afterthought or reaction. Ito ay plano na niya mula pa sa walang hanggan. Alam ng Diyos ang lahat. Alam ng Diyos na papasok ang kasalanan at kamatayan sa mundo. Alam niya magkakasala si Adan at si Eva. Bago pa man sila magkasala, may plano na siya kung paano tayo tutupusin. Hindi siya reactive, hindi siya nagugulat sa mga pangyayari. And this means that it has always been God's plan na ipahayag sa tao ang kanyang katuwiran. Ang sabi dito sa ating passage, the law and the prophets testify. Dito ay tumutukoy itong mga salitang law and the prophets. Kadalasan, ginagamit ito para isang collective term para sa scriptures, Old Testament. Sa original language, ang mga salitang being witnessed by the law and the prophets ay nasa present passive participle. Medyo technical, pero ang ibig sabihin nito ay patuloy na nagpapatotoo ang Old Testament scriptures. Patuloy nilang pinapahayag itong katuwirang ito na nagpapawalang sala. Sa mga tuwid, noon pa man, sa Old Testament, noon pa man sinabi na ng Diyos na siya ang magliligtas sa pamamagitan ng kanyang katuwiran. Bagamat ngayon lang ito ganap na pinahayag, it is an old righteousness. It is not a new righteousness. It is an old righteousness. At dahil itong katwiran ay noon pa man sinasaksihan ng mga law and the prophets, ibig sabihin, isa lang ang pamamaraan ng kaligtasan. Isa lang. Both Old Testament and New Testament. So how does the righteousness of God come to sinners? Verse 21, number 1. It comes as God's revelation in redemptive history apart from the law. It comes as God's revelation in redemptive history apart from the law. Siguro napapaisip tayo, kung iisa ang pamamaraan ng kaligtasan ng Diyos, both Old Testament and New Testament, paano yun? Bakit pa binigay sa kanilang kautusan? Ganito. May mga nagsasabi na ang pamamaraan ng kaligtasan sa Old Testament ay iba sa New Testament. Halimbawa, ganito ang sample ng kanilang maling turo. Sa Old Testament daw, nasi-save daw by works of the law ang tao. Sa pamamagitan ng kanilang sariling gawa o tinatawag nating good works o sariling katuwiran. Sa pagsunod nila sa kautusan. Pero alam naman natin na ang testimony ng Scripture is that no one has ever followed the law. At kapag sinira mo ang isa, sinira mo na ang lahat. At dahil si Adan mismo ang ating ama, abay, sino makakasunod? Sino makakasunod sa kautusan? Kung siya nga mismo, sinira niya ang utos ng Diyos sa kanya. Abay, bakit natin iisipin na maliligtas pa tayo? Na ma-exempt tayo kay Adan, samantalang lahat tayo pinanganak kay Adan. So, ang paniniwala nilang ito, sinasabi nila, we can be saved by works of the law sa Old Testament. Tapos, sinasabi nila sa New Testament, iba na ang pamamaraan. Kailangan, we are saved by the righteousness from God. Hindi po. Ang mangyayari dyan, pinagsasabong natin ang Old Testament and New Testament. Mali po yun. Hindi ganun ang sinabi. God's plan from the Old Testament to the New Testament, hanggang sa panahon natin ngayon, there has always been one means of salvation. Through the righteousness of God. Therefore, there has always been only one message of good news. Kung saan mapapawalang sala tayo, kailangan maintindihan natin ang katuwiran ito na nagmumula sa Diyos. At itong katuwiran ng Diyos na nagpapawalang sala ay dumadating kanino? At sa pamamagitan ng anong tugon? Verse 22.
even the righteousness of God through faith in Jesus Christ for all those who believe. So because the righteousness of God is a matter of divine revelation, ang hinihinging tugon mula sa makasalanan ay pananalig o pananampalataya. What does this mean? Ganito. Pinadala ng Diyos ang kanyang katuwiran na hindi sa pamamagitan ng kautusan. Hindi daw. Hiwalay ito sa kautusan, sabi ni Pablo. Para sa ating ikapapawalang sala at katubusan. Dahil nakita natin ang kapahayagan ng Diyos, dahil binuksan niya ang ating mga mata at pinagkaloob niya ito sa atin ng walang bayad, ang dapat na tugon daw natin sa kanyang kaloob ay, ano ba dapat na tugon sa kaloob? O pag may nagbigay sa iyo, anong dapat na tugon? Tanggapin yun! Nang may pasasalamat. Tama. At ganun din dito. Kailangan tanggapin ang katuwirang ito mula sa Diyos. This is the reason faith is not considered a work. Hindi siya work. True faith, ito yung totoong pananampalataya. Ang totoong pananampalataya, ang kaya lang nitong gawin ay tanggapin ang biyaya ng Diyos. Kaya lang nitong tanggapin ang katuwiran ng Diyos. Hindi nito kayang tumanggi. Sa oras na tumanggi ka, ibig sabihin, ay wala kang pananampalataya. Yun lang yun. Kahit na-baptize ka pa, meron mga ganun biglang, na-baptize na ako, kahit na-baptize ka, kung sa buhay mo naman, pinapakita mo na tinanggihan mo ito. Obviously, meron kang tinanggihan at merong mali sa iyo. Kaya ganyan ang buhay mo. Kaya ganyan ang pananaw mo. Mayroong mali sa iyo. And therefore, dahil may mali, may problema. Kasi ang totoong pananampalataya, it can only receive the good things from God. It cannot reject the good things from God. At hindi rin dapat natin sinasabi na ako'y ligtas dahil sa aking pananampalataya na para bang may ambag tayo sa ating kaligtasan. Because Paul does not make that emphasis dito sa ating passage. Hindi kailangan ng Diyos ang ating tulong o kontribusyon para sa ating kaligtasan. Kung tutuusin, ang testimony ng Scripture ay ito, pakinggan natin. From Galatians chapter 5, verse 22. Ano daw? The fruit of the Spirit is love, joy, peace, long-suffering, gentleness, goodness. Sa ibang versions ng Bible, faithfulness or faith. Ang point dito, it is all from the Spirit of God. Wala tayong apag sapagkat even yung faith, even yung tugon natin sa Diyos, yung pagtanggap natin sa Kanyang mga mabubuting bagay, sa Kanyang mga pagpapala, even that faith comes from Him. Because we are slaves of sin, mismo ang ating bagong buhay at pagtugon ay mula sa Kanya. Hindi sa atin. Sabi ko nga, di ba? In past, sa mga past sermons natin, ano ba ang patay? Kapag kiniliti mo pa ang patay, tutugon ba yan? Tatanggap ba yan? Sa tingin mo, kapag binigyan mo ng regalo ang isang patay sa kabaong, buhay yun. Diba? Nung tumigil ako, tumigil din siya. Tumutugon. Pero ang patay, bigyan mo ng regalo, kahit anong bigay mo dyan, sa tingin mo tatanggapin ng patay yun? Hindi, because that is the condition of man. He is dead in sin. He cannot have faith in his own, on his own. Kailangan ibigay yun ng Panginoon sa kanya. Kailangan bigyan muna siya ng panibagong buhay para makatugon siya. A dead man is dead. Balikan lang po natin ang katuwiran ng Diyos. Dumadating ito hindi doon sa umaasa sa kanilang sariling gawa, whether it be yung kanyang kakayahan, kalooban, o katalinuhan. Kanino daw ito dumadating? Dumadating ito doon sa mga nananalig o umaasa kay Kristo. Sabi sa verse 22, the righteousness of God in Jesus Christ
For all those who believe. For all those who believe. Observe po natin. Paul does not say that this righteousness comes to all who have sinned. Hindi ito available for all sinners. Hindi. Yes, sinners itong tinutukoy niya dito. Pero it is not for all sinners, but it is only for those sinners who believe. Sa original language, ang salitang those who believe ay nasa present active participle. Sa mga estudyante dito, ano ibig sabihin ng present active participle? Pag sinabing present active, kung sino yung subject, siya yung gumagawa nun. Pag sinabing participle at sa present participle, it started at some point sa buhay nila at nagpapatuloy sila. Kahit anong hirap ng buhay, kahit anong krisis, kahit anong dagok ang dumating sa kanila, they continue to believe. At yun ang isa sa mga qualities din ng pananampalataya. Yes, kanina napag-usapan natin, faith can only receive the good things from God. At the same time, yung mga trials in our life, ang faith hindi ano yung term na yun? Bumibitaw? Bumibitiw. Hindi niya kayang gawin yun. Lalo kumakapit ang totoong pananampalataya. Habang patindi ng patindi ang mga pagsubok, habang patindi na patindi ang mga dagok, mas lalong humihigpit ang kapit niya sa Panginoon. And therefore, itong righteousness na ito, makikita natin, binibigay ng Panginoon doon sa mga ayaw tumigil sa pananalig. Hindi tumitigil sa pananalig. It is for those who are believing. Sabi nga ng isang scholar, God's righteousness comes only by faith in Christ. And that it comes to everybody who has such faith. So how does the righteousness of God come to sinners? Review natin, verse 21, it comes as God's revelation in redemptive history apart from the law. Number 2, verse 22a, it comes through faith alone for all who believe. It comes through faith alone for all who believe. Number 3, sa verse 22b, verse 22b hanggang 23, ganito po ang sinasabi, there is no distinction. For all have sinned and fall short of the glory of God. Dito sa number 3, ang point ay, it does not come through our own actions or efforts. It does not come through our own actions or efforts. So, dito sa verse 22 and 23, sinasabi ni Pablo na ang definition ng kasalanan, sinasabi niya yung definition ng kasalanan and why this righteousness of God requires faith from us sinners at hindi works. In a way, it's like a short summary of Romans 1:18 hanggang chapter 3 verse 20. Tingnan lang natin to. Lalatag lang natin itong dalawang verses. Sa legal system natin, at sa iba't ibang free and democratic societies, nakasanayan po natin. Anong sinasabi nila sa pag may nakokorte o pag may nililitis at may prosecution at meron syempre defense. At yung defense, doon sa taong yun, anong tawag nila doon? Hindi mo pwedeng sabihin na guilty yung taong yun. Agad, di ba? Hindi ganun. Sa ating justice system, a man is presumed innocent until proven guilty. Innocent siya. Hindi mo siya pwedeng i-cancel, hindi mo siya pwedeng sabihin na guilty siya agad. A man is presumed innocent until proven guilty. But here in the scriptures, makikita po natin sa harapan ng Diyos because He knows all things and He is all-wise at nakikita niya ang lahat ng bagay. Man is guilty until God proves him. Until God justifies him. When Paul says in verse 22, there is no distinction, it means na walang pinagkaiba ang Hudyo sa Gentil. Sapagkat kasi nga nag-aaway itong congregation sa Rome.
Nagkakagatan itong mga Hudyo at Hentil at yung mga Hudyo gusto nilang palabasin na porket sa kanila ibinigay ng Diyos ang kautusan at porket sila ang pinili ng Diyos sa pamamagitan ni Amang Abraham, kami ang may kahigitan sa mga Hentil. Pero sabi ni Pablo, pareho kayo nagkasala. Kayo sinira niyo yung binigay sa inyo ng Diyos. Yung mga Hentil, binigay sa kanila ng Panginoon ang natural means para makilala ang Diyos. Pero anong ginawa nila? Tinanggihan din nila. So parehong nagkasala. Sinira niyo lahat. Kaya nga walang distinction. Walang pinagkaibang Hudyo sa Hentil. Pareho kayong nasa ilalim ng kapangyarihan ng kasalanan. Therefore, kapag pinag-usapan ng kanilang katukusan, wala rin kahihigtan ng bawat isa. Walang mas lamang. So God's revelation of redemption must come to them, both Jew and Gentile. All should come to faith in Jesus Christ because ang sin ay universal. All, sabi dyan ni Pablo, all have sinned and fall short of the glory of God. Ano kaya ibig sabihin na itong glory of God? At madalas na rin marinig yun sa mga panalangin natin. Ayon sa mga scholars, the glory of God is His outward display of majesty and excellency of His person. Kagandahan niya yun. Perfection niya yun. Kaganapan niya. So, it does not mean na porket baka kasi meron tayong iniisip pagkaganapan nasa process siya of being perfect. Hindi. There's no such thing na nasa process para maging perfect. Perfect na ang Diyos from eternity past to eternity future. Hindi siya nagbabago. God has always been excellent. So when Paul says that in our sin we fall short of God's glory, ang ibig niyang sabihin ay hindi po natin naaabot ang pamantayan. Nawalay tayo sa Diyos. Nasira ang pagsasama ng Diyos at tao. Kung dati magkasama ang banal na Diyos at tao dito sa lupa, ngayon walang magagawa ang tao sa sarili niyang kakayahan para makalapit sa Diyos. Parang tulad rin sa tabernakulo at sa templo na ginawa ng Israel, hindi basta-basta makakalapit ang tao doon. Kaya nga kailangan meron kang kinatawan na papasok doon isang beses sa isang taon. Hindi pwede basta kung sino-sino pumapasok doon. Verse 24. Being justified as a gift by His grace through the redemption which is in Christ Jesus. Pagkatapos i-establish ni Apostol Pablo na hindi maaaring umasa ang tao sa kanyang sarili dahil nga lugmok ang tao sa kasalanan at wala rin siyang maaasahang tulong mula sa kautusan. Ano kaya ang natitira? Mapapaisip tayo ngayon, oo nga naman, saan siya pwedeng kumapit? Saan siya pwedeng umasa? Sinasabi dito ni Pablo, ang pag-asa natin ay ang habag ng Diyos. Kailangan natin doon lumapit. Kailangan doon tayo umapila. Itong biyaya o habag ng Diyos ayon kay Pablo ay pinakita raw ng Diyos sa pamamagitan ng katubusan kay Kristo Jesus. Sabi nga ng mga theologian, ganito raw ang ministry na the persons of the Trinity sa ating kaligtasan. Malamang narinig nyo na ito sa atin before, especially kung pinag-aaralan natin ang aklat ng Genesis. The Father planned it, the Son purchased it or implemented it, the Holy Spirit applies it in our lives. Ganon ang ministry ng bawat person of the Trinity. Ang Ama ang may plano o panukala, ang Anak ang nagkamit ng lahat ng bagay. At lahat ng nakamit ng Anak, ang Holy Spirit ang nag-a-apply sa atin. Ang object ng ating pananampalataya, therefore, ay hindi ating sariling kakayahan, katalinuhan, o kalooban. Ang object ng ating pananampalataya, ang focus ng ating pananampalataya, ang ating pag-asa ay si Kristo lamang. Sa kanyang perfect and finished work tayo umaasa.
para tayo mapawalang sala o maibilang na matuwid. Sabi nga dito sa Romans 3:22, even the righteousness of God through faith in Jesus Christ. Through faith in Jesus Christ for all those who believe. Saan daw ang faith natin nakalagak? Faith in Jesus Christ. And therefore, it is a requirement upon us na kilalanin natin si Yesu Cristo. Kaya tayo nag-aaral. Kaya yung ating pananampalataya, hindi pwede yung sinasabi ng iba na wala akong pakialam kung ano ang pananalig mo. Hindi, wala akong pakialam kung tama o mali. Sapagkat, salvation is a matter of the truth. Ano ba ang iyong pananalig? Saan ka nananalig? Saan ka sumasampalataya? Sino ba si Yesu Cristo? Siya, kilala mo ba siya? Kilala ba natin siya? Naaayon ba ang ating pagkilala sa kanyang salita? O sa kung ano-ano lang na pinapalagan dyan? Punta tayo sa verse 20. Sabi niya sa verse 24, being justified as a gift by His grace. Being justified as a gift by His grace. Ang salitang justification, etong minsan yung mga English words, ang lalalim eh. These are big words. Sa Tagalog, mas malaki pa. Pagpapawalang sala. Sa ibang versions, mababasa natin, pag-aaring ganap. Sa iba pa, ang ginagamit, pagbibilang na matuwid. Itong salitang justification o pagpapawalang sala, pagbibilang na matuwid ay hindi nangangahulugang nilagay sa atin o pinatong sa atin o binuhos sa atin ang katuwiran ni Kristo. Hindi po gano'n na parang binubuhos sa atin tapos napupunta sa atin na parang baso tayo at pinupuno. Hindi gano'n. Legal language ito, court language itong salitang justification na ginagamit nila noong unang panahon. Sa justification, ang nangyayari ay kinikilala ng Diyos at sinasabi niya na tayo ay makasalanan. At anong nangyayari? Itong justification ay gawain ng Diyos, hindi ng tao. Gawain niya ito, ministry niya ito. Binibilang ng Diyos ang katuwiran ni Kristo sa account ng isang makasalanan na sumasampalataya sa Kanya. Hindi rin ito proseso na parang aabutin ito ng isang lifetime para mangyari. Hindi. One time lang ito. One time na parang katulad ng sa isang korte. Pag nagbigay ang hukom ng hatol, one time lang yun. Ganun din dito. Ang justification ay one time lang. At hindi na mauulit pa. One-time judicial act ng Diyos na tinuturing tayong matuwid ayon sa Kanyang biyaya sa atin. At ang basis ng pagpapawalang sala sa atin o pagbibilang na matuwid ay hindi sa ating mga gawa, kundi sa gawa ni Kristo. Kaya nga sinasabi natin, nakamtan ni Kristo ang lahat ng pagpapala na katubusan. At maririnig nyo na ganun ang sinasabi ko sa panalangin. Nakamtan ni Kristo ang lahat ng pagpapala ng katubusan para sa atin kasi siya ang gumana ng lahat. Ang binayad niya ay kanyang buhay. Ang tawag dito ngayon ay alien righteousness. Bakit alien? Kasi it is foreign. It is not ours. It is outside of us. At siguro ngayon naiisip natin, bago itong tinuturo ni Pastor, itong concept ng pagpapawalang sala. Ano pinagkaiba nito sa pagpapatawad ng mga kasalanan? Kasi yung mga ibang mga Christians, ang emphasis doon sa pagpapatawad. Ano pinagkaiba ng pagpapawalang sala sa pagpapatawad? So, a few weeks ago, nilapitan ako ni Ate Luz. And this was, malapit yung question niya dito sa konsepto ng pagpapatawad at pagpapawalang sala. Ngayon, ganito. Pareho itong naayon sa biyaya ng Diyos. Ang pinagkaiba ng pagpapatawad or forgiveness, ang forgiveness ay pag-zero out ng ating pagkakasala o pagkakautang natin sa Diyos.
Inaamin natin na tayo ay makasalanan at nagkasala laban sa Kanya. At dahil sa kamatayan ni Kristo, pinapatawad niya tayo. Pero bakit pinatawad tayo, ibig sabihin ba na hindi tayo nagkaroon ng utang? Halimbawa na lang, pag nangutang ka dyan doon sa neighborhood na sari-sari store nyo, o sabihin natin, nangutang kayo kay Ate Rose. Pag sinabi ni Ate Rose, o pinapatawad na kita sa mga utang mo, ibig ba sabihin, porket pinatawad ka niya, wala ka ng record? Wala ka ng ledger? May ledger ka pa rin. Sasabihin niya sa'yo, abay, oo, wala kang utang. Pero parang nangutang ka nung isang buwan lang Oo, pinatawad kita. Ziniro out ko yung utang mo. Pero hindi ibig sabihin, hindi ka nagkaroon ng utang. Yun ang ibig sabihin ng forgiveness of sins. Nilinis lang. Zero out lang. Pero hindi ibig sabihin wala kang ledger. May ledger ka. May record ka. Ngayon, ano pinagkaiba ng pagpapawalang sala? Ito ang maganda. Ang salitang justification o pagpapawalang sala o pagbibilang na matuwid, sa tingin ko mas maganda yung isang Tagalog na pagbibilang na matuwid. Ang justification o pagbibilang na matuwid ay binibilang sa atin yung positive record ni Kristo. Si Kristo hindi nagkasala. Positive ang record niya sa harapan ng Diyos. Wala siyang utang sapagkat siya ay yung perfect man. He is the perfect man. Clean record. At yung clean record niya, binibilang sa atin dahil siya yung tunay na matuwid. Siya yung kumatawan sa atin nung siya'y nabuhay at namatay. And when God looks at us, because of Christ's clean record, when God the Father looks at us, hindi guilty ang tingin niya sa atin. Ang tingin niya sa atin ay, sino? Sa tingin niyo? Ang tingin niya sa atin malinis. Positive ang record. Bakit? Kasi ang binilang na record sa atin ay ang kay Kristo. He considers us righteous because of what His Son has accomplished. Nagkaroon tayo ng positive na record sa harapan ng Diyos. Kaya nga, di ba sinasabi, sabi sa Jeremiah 31:34, I will forgive their iniquity. And, sabi ng Diyos, hindi lamang niya i-forgive. I will forgive their iniquity and their sin I will remember no more. Iba ang pagpapatawad, iba ang pagpapawalang sala. Christians are not just sinners who are forgiven. We are not just sinners who are forgiven. We are justified. At dahil ito ay ayon sa biyaya at habag, binibigay ito ng Diyos ng walang kapalit. Walang effort on our part, walang work mula sa atin. Kailangan lang natin itong tanggapin ng may pananalig na siya ay nagpapawalang sala sa pamamagitan ng kanyang anak na si Jesucristo. And we come to God empty-handed, grieving and repenting from our sins and ready to receive it by faith. Hence, we are justified. Ano sabi ng kanta natin kanina? By God's grace alone, through faith alone, in Christ alone. Ganyan ang katuwiran ng Diyos. Ganyan ang kabutihan niya sa atin. And so how does righteousness of God come to sinners? Dito sa verse 24, it comes by God's grace alone. Pero ano ba yung ginawa ni Kristo? Kailangan kilalanin natin siya. Hindi mo naman pwedeng sabihin na tatanggapin mo ang isang bagay, tapos hindi mo maintindihan kung ano ba yan. Kailangan alamin natin kung ano yun. It cannot be, nauulitin ko, it cannot be na wala tayong pakialam. It is not enough. Verse 25, whom God displayed publicly as a propitiation in His blood through faith. This was to demonstrate His righteousness because in the forbearance of God, He passed over the sins previously committed. Dito sa verse 25, nagsisimula kung saan nagtapos si Apostol Pablo sa verse 24, which is in Christ Jesus. Therefore, ang subject dito sa verse 25 ay si Jesucristo. At kung ano yung kanyang ginanap in His perfect redemptive work. So, ang language na ginagamit ni Apostol Pablo dito sa verse 25 ay mula sa sacrificial system ng Israel. And ang unang-unang mapapansin nyo dito siguro sa mga English Bibles ay yung salitang propitiation. Ano ba yun? Whom God displayed publicly as a propitiation in His blood through faith. So dito,
Again, big words. Katulad ng justification. Kailangan natin maintindihan kung ano ang justification at saka propitiation. Sa theology, may dalawang klase ng salita na ginagamit. Yung expiation at saka propitiation. Ang propitiation, unang-una, expiation muna. Pag sabing expiate, kung ano ang kinagagalit ng Diyos, tinanggal ni Jesucristo yun. Inilayo niya. Tinanggal niya sa harapan ng Diyos para hindi magalit ang Diyos. So, yung kasalanan natin, tinanggal niya. Nilinis ni Kristo. Yun yung expiation. Pero yung salitang ginamit dito ni Pablo, hindi naman expiate kundi propitiate. Ano ang ibig sabihin ng propitiate? May ginawa si Kristo sa pamamagitan ng kanyang buhay at kamatayan at binalik niya kung ano yung nandoon. For example, ang pinag-uusapan dito ay ang kagalakan ng Diyos. Pag sinabing God is propitious with His people, it means God is rejoicing or is happy with His people. Pag sinabing propitiation now, binalik ni Kristo kung ano ang kinalulugdan ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang buhay at kamatayan. Therefore, makikita natin dito, tinanggal, nilinis tayo ni Kristo, binilang sa atin ang kanyang account at binalik ni Kristo kung ano ang kinalulugdan ng Diyos. Yun yung punto dito. Sa ibang Tagalog versions, ang ginamit ay parang pampalubag loob. Yun yung term. And this was God's plan all along, that through Christ's sacrifice and death, kailangan maging propitiation siya in His blood through faith. Sapagkat nung unang panahon, ganito ang ginagawa nila. Ano to? Bakit ko sinabi na based ito sa sacrificial system ng Israel? Sapagkat nung unang panahon, bago dumating si Kristo, ang ginagawa nila, taon-taon pumapasok ang kinatawan ng mga tao. Ang tawag doon sa kinatawan ng mga tao ay mga punong saserdote. Parang katulad sina Caiaphas, di ba? Noong panahon ni Kristo, siya yung punong saserdote nun eh. Pag sinabing punong saserdote, siya yung high priest. If I'm not mistaken, high priest din yung tatay ni John the Baptist. Kaya siya nakapasok doon sa templo. Hindi pwede kung sino ang pumapasok sa templo. Kailangan high priest lang ang nakakapasok doon sa dakong kabanal-banalan. And so taon-taon pumapasok ang punong saserdote sa dakong kabanal-banalan para wisikan yung mercy seat. Doon sa kaban ng tipan, doon sa takip nun, makikita natin mayroong luklukan. There's a golden throne doon sa cover nun. Bukod sa, syempre, may mga anghel na magkaharap at tinatakpan yun ang kanilang mga pakpak. Doon sa gitna, mayroong luklukan. At doon sa luklukan na yun, kailangan wisikan yun ng punong saserdote para pantubos sa buong bayan ng Israel dahil sa kanilang kasalanan. At taon-taon nila ginagawa yun. Ito raw ang pantubos bilang handog sa Panginoong Diyos. At ganun din dito. Sabi dyan, Christ became the propitiation in His blood through faith. Diyos ang nag-provide ng handog sa pamamagitan ng kanyang anak. Ang halagang binayad po dito, kaya nga dugo niya, ang halagang binayad dito ay kanyang buhay. Mahalaga. Ang buhay na binayad dito ay hindi buhay ng hayop. Hindi dugo ng hayop. Hindi dugo ng kalapati, hindi dugo ng tupa, hindi rin dugo ng kambing. Buhay ng tao ang binayad dito. Dugo ng tao. And it cost the life of God's Son. And what a great cost it was. Sa ginanap ni Kristo sa kanyang buhay at kamatayan, nasiyahan ngayon ang Ama. Christ satisfied God's wrath and the demand of God's justice that God is now pleased with you and me. Yun ang ibig sabihin ng propitiation. Itong pagtubos ni Kristo ay hindi tulad ng mga sinasabi ng iba na ito lang ay para sa ikapapatawad ng ating kasalanan. Yes, part yun. Pero greater than that, yung ginawa ni Kristo ay para sa ating ikapapatawad at sa ating ikapapawalang sala. At dito, sabi rin dyan sa ating verse, God displayed Christ's
publicly. Pinakita niya. Hindi katulad sa templo na papasok sa loob, hindi mo makikita kung ano ginagawa ng punong saserdote doon. It is private. Pero dito, publicly, dinisplay ng Ama ang kanyang anak para makita ng lahat ang katarungan ng Diyos at ang katwiran niya para sa ating nananalig sa Kanya. Kaya nga, mag-iisip tayo, bakit ba may konsepto tayo ng katarungan? Kanino ba nanggaling yung konsepto ng katarungan? Na kahit ang mga hindi naniniwala sa Diyos, may konsepto. Man has a concept of justice because justice comes from God. In the second half of verse 25, sabi ni Apostol Pablo, this was to demonstrate his righteousness, because in the forbearance of God, he passed over the sins previously committed. Ang ginawa daw ng Diyos, paano nga naman? Oo, ang tanong dito, okay, sige, namatay si Kristo para sa ating mga kasalanan. Para kalugdan tayo ng Diyos. Okay, understood yun. Paano yung mga nauna? Si Kristo, dumating lang, nito na lang. Paano yung mga naunang sumampalataya sa Ama? Ganito lang ang ginawa ng Diyos. Noong unang panahon ay tinanggap niya ang lahat ng sumasampalataya sa Kanya. Pati ang kanilang mga handog, tinanggap niya rin nang walang kabayaran. Sa pamamagitan ng mga handog, natakpan lang ang kanilang mga kasalanan para sa isang buong taon. Pero hindi naman napawi ang kasalanan talaga. Hindi naman talaga napawi, kaya natakpan lang. Ganito ang ginawa ng Diyos hanggang sa dumating ang takdang panahon na si Kristo ang maghandog ng kanyang sarili. Once for all. And so, yun yung ibig sabihin dito sa verse 25. Tinanggap ng Diyos ng walang bayad ang kanilang mga appeal hanggang sa dumating si Kristo. And so verse 26, for the demonstration, I say, sabi ni Pablo, of his righteousness at the present time, so that he would be the just and the justifier of the one who has faith in Jesus. Dahil sa ginanap ng anak sa kanyang buhay at kamatayan, na ipakita ng Diyos Ama ang kanyang katuwiran. Ayon kay Apostol Pablo, sa pamamagitan ng pagpapakilala ng katuwiran, yung nakalipas na problema na tinatakpan lang yung kasalanan sa pamamagitan ng mga handog ay natapos sa pagdating ni Kristo. Yun yung present time. It means finally, natapos yung problema. Finally, na-address yung concern na yun. After years and years of covering sin. And therefore, there's no longer any need para maghandog pa ng mga hayop. Finally, hindi lang yun. Ang isang maganda pa, alam naman natin na may parating na hatol sa mga tao na tumatanggi. May parating na kahatulan. Ang ginawa daw ng Diyos, ayon kay Apostol Pablo, yung scheduled na hatol in the future, in advance, inurong. Inurong ng Diyos to the present time para i-apply doon sa mga nananalig kay Kristo. Inurong nila yung hatol para mabilang silang matuwid. Hindi na kailangan pang hintayin yung pagbabalik ni Jesucristo, kundi lahat ng mananalig kay Jesucristo, hahatulan ng Diyos at sasabihin, tama na. Dahil sa ginanap ni Kristo, kayo ay mabibilang na matuwid at the present time. Napakaganda ng ginawa ng Diyos. At pinatunayan niya na siya ang makatarungan at matuwid. Tanging siya at siya lang ang makakaisip ng ganitong bagay. In summary, how does the righteousness of God come to sinners? Number 1, verse 21, it comes as God's revelation in redemptive history apart from the law. Number 2, verse 22a, it comes through faith alone for all who believe. Number 3, verses 22 to 23, it does not come through our own actions or efforts. Verse 24, it comes by God's grace alone. At number 5, verses 25 to 26, it comes to us in Christ alone.
Hindi natin maaaring sabihin na tagasunod tayo ni Kristo pero ang attitude po natin ay I don't care what it is. O wala tayong pakialam kung tama o mali ang pinaniniwalaan nila at pinaniniwalaan natin. This is because our faith is anchored on the truth of God's Word. Nakaangkla ito sa katotohanan ng salita ng Diyos, hindi sa mga opinion ng kung sinong tao. Pinahayag ng Diyos ang ating kaligtasan sa kanyang salita para makakilala tayo at makakilala natin siya at malaman ang kanyang kalooban. Pinakita niya sa atin ang solusyon sa matagal ng problema natin sa ating kasalanan. At dahil sa kasalanan, hindi maaayos ang ating katayuan sa harapan ng Diyos at wala tayong magawa para itama ito. Pare-pareho tayong nanganganib na mapakama. There is no distinction. Sa kanyang karunungan, gumawa ng panukala ang Diyos para ipakita sa atin ang solusyon. Ang solusyon sa ating kalikuan. Sabi diyan, ang katuwiran niya na nagpapawalang sala. Kailangan natin ang katuwiran ito dahil wala tayong sariling katuwiran. At sa sarili nating kakayahan, wala tayong magawa para makamtan ang katuwiran ito. Hopeless case tayo in our works because we are dead in sin. Now, this is what sets biblical Christianity apart from the false religions of man. That sinful man is justified by the righteousness of God alone. And this righteousness comes to us not by our works or human will, but by God's free grace alone, through faith alone, at a great cost to God in His Son, Jesus Christ alone. And what a beautiful work of salvation this is. That not only a beautiful and excellent, that only and only a beautiful and excellent God can do. Kaya mga kapatid at kaibigan, purihin natin siya at lumapit tayo ng may umaapaw na pasasalamat at pagmamahal sa ating banal at dakila Panginoon. Tayo